Ito ang istorya ng isang binata na napunta sa ibang mundo para maging hero pero na-reject ng Diyosa. Sundan ang pakikipagsapalaran ni Makoto Masumi. Spoilers ahead. Si Masumi ay isang masipag na mag-aaral. Minsan pag-uwi niya galing eskwela, nagbabasa siya ng libro nang bigla siyang napunta sa ibang dimensyon. Nakilala niya rito ang isang guardian. Ipinaliwanag sa kanya kung bakit siya napunta sa lugar na iyon. Habang pinapaliwanag sa kanya ay bigla siyang tinawag ng Diyosa para siya ay kausapin. Ipinaliwanag ng Diyosa sa kanya na napili siya bilang isang hero para sagipin ang mga tao. Nang makita ng Diyosa ang mukha ni Masumi ay natawa na lang ito. Binawi ng Diyosa ang pagiging hero ni Masumi. Sinumpa din niya si Masumi na hindi makakapagsalita ng lingwahe ng mga tao at sa kanya inihulog pababa. Takot na takot si Masumi at nagsisisigaw. Habang siya ay bumubulusok pa ibaba, nagpakita muli sa kanya ang guardian. Sinagip niya ito at binigyan ng malakas na kapangyarihan upang mamuhay ng malaya sa bago niyang mundo. Nakita ni Masuma ang isang babaeng baboy na balak kainin ng asong may 2 ulo. Binigyan ni Masumi ng flying kick ang aso. Napatay ni Masumi ang aso at nagulat sila na sobrang lakas pala niya. Dahil sa pagligtas niya kay Emma ay isinama siya nito sa kanyang lugar. Napansin ng mga orc ang itsura ni Masumi na pangit. Nakita rin ni Masumi na gumagamit ng magic si Emma at nakiusap na turuan siya. Madaling natutunan ni Masumi ang magic na tinuro ni Emma. Dito ay nakagawa siya ng isang malakas na bolang apoy na ikinagulat ni Emma. Dahil sa nangyari, sinukat ni Emma ang power level ni Masumi. Dito ay nalaman nilang level 1 lang siya at nadismaya ang mga orc. Sa kagustuhang masuklian ni Masumi sila Emma, minabuti niyang pumunta sa bundok kung saan nakatira ang dragon na si Shin. Dahil sa mga natutunan niya kay Emma, gumawa ng apoy na pana ni Masumi at pinana niya ang pintuan ng dragon. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay biglang lumabas ang dragon. Galit na galit ang dragon na si Shin. Dali-dali niyang inatake si Masumi. Subalit sa sobrang bilis ni Masumi, ay madali niyang nailagan ng dragon. Gumagawa ng usok ang dragon para itago ang sarili kay Masumi. Hindi nagpatalo si Masumi at gumamit siya ng kapangyarihan upang malaman ang kinaroroonan ng dragon. Hindi rin nagpatalo si Shin. Ikinulong niya si Masumi sa isang dimensyon. Ilaging gulat ni Masumi at iniisip kung ano ang gagawin sa kanya ng dragon. Sa loob ng dimensyon ay napunta si Masumi sa dati niyang buhay. Dito ay kasama niya uli ang babaeng gusto niya na umiiyak. Hindi makapaniwala ang dragon sa nakikita niya. Humanga siya sa ganda ng mga alaala ni Masumi. Sa pagkakataon na ito, na-in love na ang dragon kay Masumi. Hindi naman naniwala si Masumi at alam niyang imahinasyon lang ito na gawa ng dragon. Nang aatakihin na ni Masumi ang dragon ay bigla na lamang itong nagpakyut sa kanya na parabang isang tuta. Dito ay hiniling ng dragon na gawin siyang kakampi ni Masumi. Pumayag naman si Masumi sa hiling ng dragon. Biglang lumiwanag ang dragon at parabang magpapalit ng anyo. Laking gulat ni Masumi na ang malaking dragon ay naging isang magandang babae. Nagpakilala ang dragon na si Shin, ang bago niyang kakampi. Dinala ni Shin si Masumi sa ibang dimensyon. Dito ay nagulat si Masumi dahil napakaganda ng lugar at para ba siyang nasa dati niyang mundo. Habang naglalakad ay nakita ni Masumi ang puno ng persimmon. Pumitas ng bunga ng persimmon si Masumi at binigyan niya rin si Shin. Tinikman nila ang prutas at laking gulat ni Shin dahil sobrang sarap ng prutas. Pinag-usapan nilang dalawa ang plano nila sa kanilang bagong dimensyon. Bumalik na sila Masumi at Shin sa lugar ng mga orc. Dito ay tumatakbo si Emma papunta kay Masumi at sinabi niyang ililigtas niya si Masumi kay Shin. Nagpakilala si Shin at biglang gulat ni Emma na babae si Shin at hindi isang dragon. Umiwi na silang tatlo at nagkaroon ng pagtitipon ng mga orc upang ipagdiwang ang pagkawala nila kay Shin. Dito ay kinausap ni Shin ang pinuno ng mga orc at niyang sumama sa kanila ni Masumi sa kanilang dimensyon. Kinaumagahan, nagulat si Masumi dahil ang lahat ng orc ay nakaluhod at sinabing sasama sila sa kanilang dimensyon. May batang humila kay Masumi at iyon ay ang doppelganger ni Shin. Sa loob ng dimensyon, abala ang mga orcs para sa bago nilang lugar. Habang abala ang mga orcs sa gawain ay nagpapraktis naman si Masumi ng mga magic. Pagkatapos ay lumabas din siya upang tulungan ang mga orcs sa mga gawain. Inilabas ni Masumi ang kanyang maliit na espada. Nilagyan niya ito ng magic para madali niyang maputol ang puno. Napakadali lamang kay Masumi na putulin ang malaking puno at buhatin ito. Biglang may lumusob na malaking gagamba sa dimensyon ni Masumi at Shin. Inatake ng malaking gagamba si Masumi. Gumamit na rin ng magic si Masumi upang kalabanin ang malaking gagamba. Ginamit ni Masumi ang kanyang maliit na espada at nagpakawala ng mapakaraming apoy. Sunod-sunod na pinatamaan ni Masumi ang gagamba na ikinagulat naman ni Shin. Ginamit ni Masumi ang lahat niyang lakas para matalo ang gagamba. Napansin ni Shin na hindi papatay ang gagamba kaya tumakbo siya papunta kay Masumi. Kinuha ng gagamba si Masumi hindi para kainin kundi para yakapin. Na in love na din pala ang gagamba sa kanya. Kinausap ni Shin ang gagamba.
kinukumbinsi niya ang gagamba na maging kakampi rin siya ni Masumi. Pumayag naman ang gagamba at nagpalit ng anyo bilang isang tao na ikinagulat ni Shin. Nagising si Masumi sa loob ng bahay nila. Nagulat din siya na wala na ang mga sugat niya sa katawan. Dito ay may isang magandang babae na nagbabantay sa kaniya. Nagpakilala ang magandang babae at sinabi na siya ang malaking gagamba. Nagtaka si Masumi kung paano naging magandang babae ang isang gagamba. Ipinaliwanag naman ito ng babae sa kanya. Pumunta rin ang duwende na niligtas nila sa gagamba. Nagpahayag ang duwende na gusto nilang tumira sa loob ng dimensyon. Pinaliwanag ni Shin kay Masumi ang magandang dahilan ng pagkakaroon ng angkan ng duwende sa dimensyon nila tulad ng paggawa ng magagandang armas. Nagpunta si Masumi sa lugar ng mga tao. Nakita niya ang isang lugar ng mga tao at nang puputahan na niya ay biglang dumating si Shin para sunduin siya. Gusto ni Shin na bigyan siya ng bagong pangalan ni Masumi. Nag-isip si Masumi ng pangalan at naisip niya ang pangalang Tomo. Nagustuhan naman ni Tomo ang bago niyang pangalan. Nilapitan din ng babaeng gagamba si Masumi at humingi ng pangalan. Nag-iisip ng pangalan si Masumi at naisip niya ang pangalang Mio. Nagustuhan din ni Mio ang bago niyang pangalan. Lumabas ang tatlo para ipakilala ang kanilang mga pangalan at para makilala ang mga angkan na titira sa dimensyon. Nagpunta muli si Masumi sa lugar ng mga tao. Nakita niya ang isang magandang babae at nang makita siya nito ay biglang nagsisisigaw sa takot. Sinundan ni Masumi ang babae at nang makarating sa lugar ng mga tao ay nag-aabang sa kanya ang mga ito. May dalang mga armas sa mga tao para salubungin si Masumi. Nagpakilala si Masumi pero hindi siya naintindihan ng mga tao. Pinagpapapana ng mga tao si Masum. Umuwi si Masumi na malungkot at umiiyak. Hindi kasi siya naiintindihan ng mga tao at di niya rin sila naiintindihan. Nagpasya si Masumi na mag-aral ng mga lengguwahe ng mga tao pero hindi pa ito kadali matutunan. Hirap na hirap si Masumi sa pag-aaral ng lengguwahe ng mga tao. Dumating ang isa sa mga duwende at may dalang singsing para kay Masumi. Ang singsing na ito ay sisip-sip ng kanyang mga aura. Ngunit nang sinuot na niya ito ay nasira agad ito dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Masumi. Natuwa ang duwende at gumawa ng bagong singsing. Ang bagong singsing ay kayang sumipsip ng kanyang aura at hindi nasira. Nang dahil sa bagong singsing, nagpunta ang tatlo sa lugar ng mga tao. Nagpanggap silang mga nagbebenta ng mga kalakal para papasukin. Nagpunta sa guild ang tatlo para magtanong paano sumapi. Nang hindi nagustuhan ang sagot ng babae kay Masumi, ay biglang nagalit si Mio at Tomo. Nagpakilala muli si Masumi sa babae. Ipinaliwanag sa kanila kung paano sumapi sa guild. Kailangan din sukatin ang power level nilang tatlo. Nagdala ng rolyo ng papel ang assistant para sukatin ang power ng mga babae. Nauna nang sukatin si Tomo at laking gulat na napakataas nito. Sumunod na sinukat si Mio at lalong nagulat ang lahat dahil mas mataas pa siya kay Tomo. Tinanong ni Tomo sino pa ang malakas at sinagot naman kung sino pa ang malakas. Sunod na sinukat si Masumi at level 1 pa rin siya. Naghanap ng hotel ang tatlo at nang malamang malaki ang bayad ay nag-amok si Tomo kaya binabaan ang renta ng kuwarto. Nagpahinga ang tatlo at inisip paano sila kikita. Lumabas sila para kumain pero si Tomo ay ang nagbantay ng kanilang karwahe at biglang may dumading na mga magnanakaw. Nang papauwi na si Mio at Masumi, may batang babae na lumapit sa kanilang dalawa. Ito ang unang 3 episode ng Tsukimichi Moonlit Fantasy.